Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay Sang Lucas, Kabanata 11, talata 47 hanggang 54. At sa ebanghelyong ito, makikita natin na tinutuligsa ni Jesucristo ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, sapagkat ang mga taong ito ay malimit tanungin si Jesus upang siluin siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, binigyan diin ni Jesucristo na kahabag-habag kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat kayo ang pumatay sa mga propeta. Kahit ipinakita ninyo sa madla sa mga tao na ginawa ninyong maayos at maganda ang libingan ng mga propeta, ang katotohanan, kayo ang naglibing sa kanila. Kayo ang pumatay sa mga propeta at sa mga apostol na sinugo ng Diyos. At kung ating tatanungin, bakit itong mga dalubhasa sa kautusan ang pumatay sa propeta, sa mga propeta? Alam na alam nila ang kautusan. Ngunit bakit hindi nila maunawaan na ang taong nasa harapan nila ay propeta? Isang bagay lang ang maaari nating sabihin dito. Ang isang taong naniniwala na marami siyang alam, ang katotohanan siya ay nabubulagan, sapagkat ang mga kaalaman niya, ang mga natutunan niya ay hindi pumasok sa kanyang puso. Ito ay pumanik sa kanyang ulo. Kaya nga sa salitang Pilipino sinasabi nating lumaki ang ulo. At ang isang taong naniniwalang siya ay magaling, siya ay matalino, wala na siyang iba pang pakikinggan. Kahit ituwid siya ng isang propeta, hindi niya magugustuhan ang pagtutuwid ng isang propeta, sapagkat iniisip niya mas magaling siya, mas may alam siya kaysa doon sa nagsasalita sa kanya. Kaya nga totoo, ang isang taong naniniwalang siya ay dalubhasa, kaya niyang patayin ang propeta. Ayaw niyang pakinggan ang salita ng propeta, pagkat para sa kanya, dahil siya ay matalino at maalam, siya lamang ang dapat magsalita. Kaya nga pinagpatuloy pa ni Jesucristo, kahabag-habag kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinagkakait ninyo ang susi ng totoong kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, kinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. At totoo, habang naniniwala ang isang tao na siya ay marami ng alam, mas lalo siyang nagiging mangmang. At ang susi ng karunungan ay nawawala. Kaya nga magturo man siya ng magturo sa iba, ang kanyang mga tinuturuan ay wala ring nalalaman. Kinukuha niya yung susi. Sa ibang bahagi ng ebanghelyo, sinabi rin na itong mga pariseyo at mga dalubhasa sa kautusan ay hinahadlangang pumasok sa kaharian ng Diyos ang mga tao, sapagkat sila inaakala nilang sila ang nakakaalam ng lahat, ngunit hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos. Ganon din yung mga tagasunod na naniniwala sa kanila. Kaya nga sa araw na ito, inaanyayahan tayo ng Diyos na magkaroon ng kababaang loob. At sabihin natin sa ating mga sarili, hindi ko alam ang lahat. Marami pa akong hindi nauunawaan. Hindi ako ang pinakamarunong sa lahat. Hindi ako ang pinakamagaling. Hindi ako ang naroon sa tuktok na dapat papurihan. Kung mayroon mang mabuting nangyayari sa akin, kung mayroon man akong kaalaman ngayon, ito ay bigay ng Diyos. At wala akong dapat ipagmalaki, sapagkat hindi ito sa akin. Ito ay galing sa Panginoon. Kaya nga sa ating mga ginagawa sa buhay pananampalataya, sa ating mga sinasabi sa loob ng simbahan, sa tuwing ipapahayag natin ang salita ng Diyos, ang susi para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos at ang mga taong pinagpapahayagan natin ay makapasok din,
Ang susi ay kababaang loob. Sapagkat sa mababa, isang taong may mababang kalooban, binubuksan ng Diyos ang kanyang tahanan at inaanyayahang manahan doon ang mga taong totoong nakakaunawa na hindi sila ang dapat papurihan, ngunit ang dapat lamang luwalhatiin ay ang Diyos na punong-puno ng pagmamahal at kabutihang kalooban para sa sangkatauhan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.